yung cash flow naman. Cash Oo, flow. oo, grabe Oo. to. Favorite ko yan. Di ba, cash flow is king eh. Ano yung biggest cash flow mistake na nakikita mo na ginagawa ng common Filipino entrepreneurs? Oo. Okay, ganito siya, no? Kung sumusweldo ka, mas madaling madisiplina, no? Kasi alam mo, tatanggipin mo every month is so much, no? So, ang gagastahin mo during the month is just enough para hindi ka magkaroon ng negative cash flow. Di ba? Nadisiplina ka doon. Kaya nga, palagi iniisip ko, no? Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. Mas magaling magnegosyo kasi na-train na siya eh. May disiplina na siya eh, no? Pero pag wala kang disiplina in terms of cash flow, Patay ka. patay ka doon, di ba? That's why the first thing that a businessman must do is to discipline himself. Let's say may business ka, no? Siyempre, hindi naman pwedeng nagninegosyo ka tapos wala kang pera para sa pagkain mo, gasolina mo, pang-amortize ng kotse mo. Hindi naman pwedeng ganon, di ba? Therefore, kinakailangan, alamin mo, out of your business, magkano yung kukuhanin kong sweldo. Sweldo. Sweldo muna. Oo, kasi you have to sustain yourself as a business person. So, alamin mo muna yon. Kasi yung kukuhanin mo from your business must be enough for your needs based on your disciplined lifestyle. And it's not more than enough that your business will suffer. So, kinakailangan alam mo yon. At susweldo ka doon sa business mo. Kaya nga, alam mo, pinakamagandang business model, kung nag-uumpisa kayo as a startup entrepreneur, dapat meron ka pang trabaho and may other source of Correct. income ka muna. Oo. Diba? Para yan ang magbabayad ng monthly mo, ng personal. Oo. Tapos yung sa business mo, magpasweldo ka kahit konti. Konti lang. Pwede. Oo. Para hindi rin ilipat mo agad yung overhead cost mo doon. Naku, Oo. kakainin ka, malulugi agad ang business mo kasi ano pa lang, surviving pa lang eh. Kasi ganito ang mangyayari. Halimbawa, hindi mo sinusweldo yung sarili mo, no? Nagkaroon ka ng emergency, kuha sa business. Nagkaroon ka ng problem, no? Humingi yung anak mo ng mas Tuition malaki fee. tuition fee. Kuha ka sa business. No? Wala. Ano? What will happen to your people in the business is, si boss, itong business na to, nahirapan tayo palagi kasi si boss, kuha ng pera dito eh. Madedemoralize yung staff mo kasi walang pupuntahan yung business mo. Alam nila, eventually, babagsak yan eh. Di ba? Kasi walang disiplina. Cash flow is king because it is cash that makes your business keep on operating. Yeah. Pag nabusan ka ng cash, wala kang pambayad sa sweldo. Wala kang pambayad sa kuryente, sa renta, no? So, paano mo aalagaan yung cash flow mo? Paano? No? Okay, let us remember, no? Cash flow is different from profitability. Net profit. Net profit, no? Oo. Pwedeng kumikita ka, pero yung cash flow mo sumasabog, pumuputok. Paano yun? One is hindi mo sinusweldo yung sarili mo, di ba? Kinukuha mo lang. So kumikita yung business mo, pero nakukuha mo pati profit. Logi nga yung business mo dahil sa kinukuha mo. Secondly, may nag-alok sa'yo, Bonnie, bilhin mo tong stock na ito, magkakaroon ka ng 5% discount pag kinash mo. Huwag mo nang i-term sa akin. Kinuha mo yung cash ng kumpanya, binili mo yung stocks, napakarami. Ano nangyari sa cash mo? Naubos. Naubos siya. So, Wala kang pera. pasweldo. Oo. Wala kang pasweldo. Another thing is nagpautang ka. Na-delay yung bayad. Or hindi nagbayad. Affected yung cash flow mo. Or if not, yung negosyo mo kasi naka 30 days, 60 days, 90 days term. Di ba? Kanya, let's say 30 days, nagpautang ka. Tapos yung nangutang ka naman sa supplier mo ng, let's say, 30 days din. Ang problema, si client hindi nagbayad. Yes. Tapos, magmaniningil na siya. Oo. Delayed ka na. Correct. Okay, may nag-offer sa iyo ng space. Maganda. Sabi sa iyo, kung bibilin mo ito ng cash, ito murang-mura. Pero pag rent mo, ito gagastahin mo. So, nag-evaluate ka. Buy or rent. Yeah. Hindi mo iniisip yung cash flow mo. Binili mo ngayon kasi mura. Naubos ngayon yung cash mo. So, there are a lot of things that will affect your cash flow. And that is different from profitability. Profitability is sales minus cost of goods
minus operating expenses equals your profit. Doon sa operating expense mo, nandun yung sweldo mo. Magkaiba siya. So sometimes, people think that they are the same. Oo, hindi, yun nga yung parang, pag may nakausap nga ako sa bagong negosyante, uy, magkano kita mo per day? Sagot sa akin, 5,000. Wow! Magkano mo benta po per day? 5,000 din. Nagigets mo? Parang isa Hindi ka May nakikita. puhunan ka may Oo. operational expense ka Oo. So pagka lumalaki yung kumpanya mo, no? Nung maliit, nafi-feel mo gut feel na may cash tayo, may cash dadating. Nafi-feel mo yon, ano? Kasi lahat ng decisions dumaan sa'yo. Yeah, gut feel yon. Pero pag lumaki yung business mo, nagde-decide yung purchasing mo, nagde-decide yung sales mo, hindi mo nakikita, iba-ibang desisyon, hindi mo nakikita. That's why, I always recommend, no, mag-start ka na mag-record, mag-accounting ka, and do a financial report. Alam mo kung magkano yung cash mo for the next 3 months, alam mo kung kumikita ka, kasi nire-record mo. Pagka wala ka nun, you think that you're okay because malakas ang benta. Do you know that kung malakas ang benta, pwedeng mag-negative yung cash flow mo dahil malaki ang benta mo? Paano? O let's say, malaki ang benta mo, so bili-bili ka. Bili-bili ka ng mga, kasi Stocks. nag-stocks. Kasi malakas ang benta. Therefore, kinakailangan mag-stock up ka. O ano nangyari sa cash mo dahil nag-stock up ka? You actually bought more than normal. Tama. Therefore, napunta yung cash mo doon. Oo, So, hindi mo nasa-inventory na. pinoproject ngayon. Hindi mo pinoproject kung ano mangyari. That's why, a lot of companies suffer cash flow problems. At kung wala kang means to support that in terms of loans that are of reasonable interest rates, what will happen is mapautang ka. Kasi, emergency Kailangan mo ng cash. Oo. Kailangan mag-operate. So, uutang ka ngayon at what? 5% a month. So ngayon, hindi mo pinaplano, kinain ngayon yung profit mo, di ba? So you're actually applying a band-aid solution to a problem that you created. Instead of correcting the problem, you're actually applying a band-aid solution by borrowing. You're creating a new problem. A new problem. So therefore, ang nangyayari doon is, okay, dumating na yung point na babayaran niya, uutang na naman siya. Bakit nangyari yun? Hindi niya nakita na ang source ng problem is because hindi niya minanage yung cash flow. Okay, guys, para ano lang, di lumalim itong pag-uusapan natin. Okay, parang ano, baka, ano ba pinag-uusapan nyo na? Kasi ganito yan, kung nangutang ka ng 5% per month, 60% per annum, di ba? Ang i-charge na interest sa'yo. Pero ang profit margin mo lang per year Yes. is 30%. Oo, patay ka doon. O 30% kasi kunyari nagpapautang ka rin, may time limit 'yun, di ba? So imagine mo negative 30 ka na. Nakikita mo nga alaki ng benta mo, Correct. pero pag oras na nagkabayaran na, tapos wala pang operational expense yan. Yes. Sobrang negative ka na. Oo. So without looking at the reason why you suffered a cash flow problem, you apply a wrong solution. Yun ang nangyayari. Which compounds the problem actually. So ang question, ano ang tamang solusyon pagka ganun ang sitwasyon na ubos na yung cash flow niya, paano siya mangungutang ng tama? Ang business kasi, lalo na sa cash flow, it requires a lot of anticipation. No? Pag hindi ka nag-anticipate, problems will arise and you will actually use the wrong solution and immediate solution. Parang tinatawag natin na firefighting. Palagi may sunog, palagi nagpapatay ng sunog. Pero pwede naman ba prevent yung sunog, di ba? So paano mo prevent yung sunog? Pagka lumalaki na yung business mo, you got to have a cash flow projection. Kasi for the next 3 months, for the next 6 months, no, nakikita mo kung sosobra yung cash mo. Kasi kung halimbawa, naging stable na yung sales mo, o umakyat yung sales mo, i-project mo na yung cash flow mo. How it will look like during the next 3 months or 6 months, no? Pag nakikita mo yon, nakikita mo kung magkano yung sobrang cash mo. Nakikita mo yon kasi gamitin mo Excel, no? Makikita mo yon na, ay, sobra yung cash ko, no? So, sobra na yung cash ko. So, yun ang maganda doon. Nakikita mo kung sobra, nakikita mo kung kulang. Kung halimbawa, kulang ako sa 3rd month, ano gagawin ko ngayon? So, gagawa ka ngayon ng solusyon.
na hindi band-aid solution. Sige, let's talk about yung para mas maintindihan ng mga ano. Like for example, may sari-sari store ako, di ba? So, lumalaki yung sari-sari store ko. May pumapasok ko na benta na 5,000 pesos per day. Tapos bigla na lang nag 10,000 pesos. Per day, lumaki na siya. Naubuhusan na ako ng stocks. Kailangan ko bumili ulit ng mga stocks. So, paano ko ipoproject ngayon yung cash flow ko kung nag-5, nag-10, nag-15? So, paano kong gagawin yun? Okay. There are two ways, no? Number one is control your sales. Do not expand your sales Too fast. beyond the ability of your cash flow to sustain. Kasi, malakas ang sales mo, therefore, kailangan mag-stock up ka. I-manage mo kailangan yung inventory mo. Tignan mo, yung inventaryo mo, na ma-manage mo in such a way that kaya mong increase yung sales mo. That's one. That's why I say, project mo yung cash flow mo. The other way is, kontrolin mo yung sales mo. Huwag mo masyadong iangat yung sales mo. Kung hindi kaya ng cash mo na mag-stock up ng inventory. No? The other way is, umutang ka. Pero, alamin mo kung yung interest do sa utang mo is kaya nung iyong margins. Tama. Kaya ba? Yung profit. So, alamin mo lahat yon. Kasi pag hindi mo inalam yon at bara-bara ka lang, you are like doing something blindly. Kumbaga, ang analogy ko lang is nagpapalitpad ka ng eroplano, no? Siyempre, nasa high altitude ka na. Hindi mo tinitignan yung metro. Hindi mo tinitignan kung may gasolina ka pa. Hindi mo tinitignan kung ano altitude mo. Hindi mo tinitignan kung ano direction mo. Ano mangyayari sa'yo? Mababangga ka, kawawa ng pasahero mo. No? So, what I'm saying is, iba pag-manage ng small business versus a business that is growing. Magkaiba siya. That's why a lot of businesses fold up pagka lumalaki na. Kasi yung klase ng management mo doon sa small business is not applicable to something that is growing already. Guys, parang ano lang yan yung building mo, nung minumpisahan mo, pang 2 floors lang. Nag-build ka ng 10. 2 floors ang foundation mo, gigibayan. Pangalawa, siguro ito yung pinakamagandang illustration para mas magets ng mga kaipunaryo natin. Imagine mo, mga sari-sari store. Ang profit margin lang niya nasa 5% to 10%. Diba? Utang siya sa 20% sa yung sa loan shark. Diba? Yung mga 5-6. O 20% times 12 months, 240. Yeah. O kung kahit na kumita ka ng 10% per month, 120. Yeah. So, negative ka na. Negative ka. So, parang honestly, kung hindi mo naintindihan tong principle na ito, na kailangan bibilangin mo kung magkano ang profit margin mo versus sa uutangin mo, honestly, hindi ikaw may-ari ng tindahan. Ang may-ari ng tindahan, yung nagpautang sa'yo ng 20%. You're working for them because their profit, your profit's going to them. Yes. Grabe talaga. So, kung negosyante ka na alam mo lalaki ka, aralin mo na lahat yon.